yung limitado lang talagang buhay natin dito. Ayan, sa mundo, na sana i-value natin yung bawat oras, bawat araw sa mga mahal natin sa buhay. Siyempre, sa mga pets din natin, na oftentimes na na-overlook natin. Minsan pagpagod na, pero sila lumalapit pa rin, nandyan pa rin, di ba? Ayun. Para natutulog nga lang siya. Ganyan na ganyan siya. Ano sabi mo, anak? Yung kwento nung pagbili kay Noah, di ba, na siya lang yung nag-iisang pusa. Oo. Di ba, Gabi? Di ba nandun ka kasama ka doon? Wala ako ron. Ayoko nga mag-alaga ng kung ano-ano eh. Hindi ka nga pala kasama. Nung pumunta tayo, anak, sa Cartimar. Pumunta tayo, anak, doon. Si Noah, bukod tanging siya lang ang nandun na pusa, na kuting. Pinakadulo pa. Tapos puro mga kasama niya is mga manok. Oo, puro mga Ibon. kasama niya mga manok. Hindi nga, si Daddy. Kaming dalawa. Kasi na pag-desisyon na bumili na. Ano kaming dalawa ni Daddy? Oo. Ano gusto ka pusa, di ba di? Oo, dahil gustong-gusto ni Gabriel ng pusa eh. Daddy yung nag-isa. Ako ang nagplanong bumili ng pusa para kay Gabriel. Pero may kuya ka na kanta. Doon nagmahal sa'yo si... Laging kasama eh. Oo, laging kasama. Ako laging wala eh. Oo. Bigay sa atin ng swerte si Noah eh. Totoo lang. Absorb niya lahat, mga problema natin, ha? Super worth it din gawa ng ano di. Nabili natin siya kasi kawawang-kawawa siya. Oo. Kita-kita natin. Sa pinakadulo. Sobrang payat. Tapos 3.5 daw. Binili natin si Noah ng Lalaki daw mahal. di. Oo. Lalaki daw eh. Hindi pa ako marunong Naisahan tayo eh, nalalaki daw si tumingin ko. Noah. Kaya napangalan natin ng Noah. Hindi huwag ka na bibili ha. Hindi, Daddy, nakikusap talaga ako. Hindi talaga. Saka parang respeto na din kay Noah. Yun din natin, pag-pay respect kay Noah. Sa memories ni Noah. Tsaka kasi kami, Daddy, magkakakarera talaga. Alam mo naman yung mga plano namin sa buhay, di ba? Oo. Kawawa din talaga eh. Si Tala rin, kawawa. Oo, si Tala, di ba? Buti nga si Tala, may responsibilidad na kaya tumain na sa labas. Oo, kaya nga eh. Di ba hindi na nagpapabigat? Oo, kaya nga. Kasi natuto na ako siya kay Noah eh. Oo. Pag wala eh. Buti si Noah, ano din eh, nasanay na lang din yan na naiiwan minsan. Naiiwan. Si Max yun. Yung lang. Tsaka pusa, wala namang pakialam na masyado yan. Sa bagay. Gusto lang nila komportable sila. Ayan. Tsaka
nakakawala ng pagod si Noah eh. Pero ang dami mong memories kay Noah, anak, no? Yes. A few moments later. Oh. Sa basketball. Sa basketball. Hindi, sa basketball. Running lang. Ano pangalan niya? Happy birthday. A few moments later. Kwento na ito, no? Ano yun, no? Ang nakabili nito si Daddy tsaka si Gab. Sa Cartimar. Sa Cartimar. Tapos, siya yung pinaka nasa dulo. Wala siyang kasamang kapwa pusa niya. Nangangayayat siya doon. Kasama niya puro manok, ibon. Mm-hmm. Tapos yun, ako hindi din talaga ako mahilig talaga sa pusa. Pero yun, naging companion ko talaga to.
is one of the greatest gift from God. During sa mga difficult times ko, tapos time nandiyan siya hanggang sa ulit. Kasi yung kwento ko nga kay Gab, kay Mick, tsaka kay na yung sa second day ko nga na hindi ako kumakain this week. Tapos syempre, yung mga pet lover, di ba, nakaka-relate kayo, kinakausap yung mga pet niya. Ayun, tinatry niya pa rin yung best niya na hindi pakita na in pain siya. Pinapakinggan niya ako by signaling yung naguwag yung buntot niya pa rin kahit nakahiga siya. Pero yun, nanalangin na din talaga ako na kung anong makakabuti para kay Noah. Yun, handa na ako, pero dinidig ka agad yung panalangin ko na yun. Alam ko ito yung pinakawil na ni God. Unfortunate lang talaga, di lang din talaga ako na-ready. Sakit pa rin. Pung muna tayo. Chill muna tayo. Meron pa naman tayo dito. Siguro yung laging niya. Sino nagsabing pusa hindi nagsasalubong ito? Nananalubong talaga to bawat uwi ko talaga. At sabi ni Gab, pag narinig niya yung motor ko, bumababa na Gab, di ba? Kahit na yung time na in pain na siya, kasi kahit nung time na in pain siya, nakikita ko nahihirapan na siyang bumaba. Nag-iika-ika pero tinatry niya pa rin yung best niya na salubungin ako. Tapos tabihan ako, pero nung time na siguro masama na yung pakaramdam niya, hindi niya na talaga kaya makababa, ayaw niya magpakita sa akin. Kaya ako na lang umakit, tapos binababa namin siya. Ayun. Tapos yung last moment niya, yun nga, nung after na pauwi kami, kasi hindi niya na 3 days na siyang hindi kumakain. Ayaw niya yung binibili ko na ng mga pouch. Tunay ako ng ibang lata. Tapos yun pala, yung last na akala ko makakain niya pa. Ayun, di na pala. Ayun. Tapos nung time na naghihingalo yung last na beses na lumapit pa siya sa akin. Ayun. Tapos tinry ko dali-dali na nag-adrenaline nila sa pinakamalapit na vet. Tapos, ayun. Pero pasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil kinaya ko. At alam kong yung purpose ni Noah sa akin ay yun na yun. At nire-remind ko lang din na yung limitado lang talagang buhay natin dito. Ayan, sa mundo. Na sana i-value natin yung bawat oras, bawat araw sa mga mahal natin sa buhay. Siyempre, sa mga pets din natin. Na oftentimes na na-overlook natin. Minsan pagpagod na pero sila lumalapit pa rin, nandyan pa rin, di ba? Ayun. Para natutulog nga lang siya. Ganyan na ganyan siya. Either nasa tiyan ko, nasa kilikili, nasa may legs ko. Yeah. Parang boy pa rin siya. Hirap mo.
music na yan. Please, kung gusto nyo hawakan, okay lang naman. Dahil nagpabihan ako, pwede naman ako. Ganyan nga siya matulog lang. Okay pag sumisilip-silip sa akin. Sayang din yung talaga nito. Close mo yung mata niya, no?
Okay na, anak.